Paano na kaya ang buhay ng mga taong minsan nakasama ni Jinwoo sa pakikipaglaban bilang mga hunters? Ngayon, isa na lamang silang mga ordinaryong tao na walang alaala sa mga digmaang minsan na nilang hinarap. Ngunit hindi sila kailanman nakalimutan ni Jinwoo. Lumipat ang eksena, nagpatuloy ang pagsasalaysay. Ang mga gates ay malalaking lagusan na dinadaanan ng mga magic beasts upang makapasok sa mundo. Kapag natalo na ng isang hunter ang dungeon boss, kailangan niyang makalabas sa gate sa loob ng isang oras. Ngunit nabigo akong gawin yun. At naipit ako sa loob ng Dimensional Rift. Doon, nilapitan ako ng mga rulers. Pinagkatiwala nila sa akin ang kanilang kapangyarihan. At hiniling nilang pigilan ko ang mga monarchs. At sa huli, ang greatest fragment of brilliant light ay nagbigay sa akin ng isang bagong utos. Protektahan mo ang Shadow Monarch. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit kita tinulungan. Ayaw kong makita mong bahagi iyon ng aking pagkatao. Paumanhin. At sinabi ni Jinwoo na, namiss kita. Namiss mo rin ba ako? Ang ibig ko sabihin, kaming lahat. Nagulat ang ama ni Jinwoo. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. At sinabi niya na, oo, palagi. Wala kahit isang sandali na hindi kita naiisip. Pagkatapos, maigpit niyang niyakap si Jinwoo. At sinabing, isa ka ng ganap na binata. Dami ko pang gustong sabihin sa iyo. Sana, mas marami pa tayong panahon magkasama. Paumanhin, hindi ako naging mas mabuting ama para sa iyo. Pagkatapos, lumipat ang eksena. Makikita ang bahay ni Jinwoo. Naroon ng kanyang ina at ang kanyang nakababatang kapatid na si Jin-ah. At sinabi ng kanyang ina, magandang umaga Jinwoo. Nagulat si Jinwoo sa kanyang nakita at napasabi siya, tatay. Ngunit sumagot ang kanyang ama, tatay, hindi ba dapat dad ang itawag mo sa akin? Anong nangyari Jinwoo? Bakit ka umiiyak? At sumagot si Jinwoo na, parang nanaginip lang ako ng masama. At dito, makikita ang kanyang ama na nakangiti. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at itinakip ang dyaryo sa kanyang muka. Doon, tahimik siyang napaluha. Pagkatapos, lumipat ang eksena. Makikita ang ama ni Jinwoo na kausap ang mensahero ng mga rulers. At sinabi niya, ano ang naging pasya ng anak ko? At sumagot ang mensahero, nagpasyang Shadow Monarch na manatili sa Earth. Sinabi niyang bawat segundong ginugugol niya rito ay napakahalaga para sa kanya. Pagpapatuloy mo pa rin ba ang pagtatago ng katotohanan sa Shadow Monarch? Ibig sabihin sa iyong anak. At sumagot ang ama ni Jinwoo na, oo, dahil ayaw niyang maalala ng mga taong nasa paligid niya ang mga nangyari. At sinabi ng mensahero na, naunawaan ko. Tulad ng ama, tulad din ng anak. Kapag nakaalis na ako, hindi na muling makikialam ang mga rulers. Ibig sabihin, ito na ang huli kong pagbisita sa mundong ito. Napaka-interesante ng karanasang ito. Nasabi ka kong makita na kung anong mangyayari habang hinihintay namin ang pagbabalik ng Shadow Monarch. Nagpapasalamat ang mga rulers sa Shadow Monarch. Pati na rin sa iyo, Ginoong Song Ilwan. Mayroon pa ba kami may tutulong sa inyo? At sumagot ang ama ni Jinwoo na, maaari ba ninyong burahin ang alaala ko tungkol sa nawalang panahon? At sumagot ang mensahero na, oo, syempre, posible yun. Ngunit bakit hindi gugustuhin gawin namin yun? At sumagot ang ama ni Jinwoo na, mahirap magkunwaring wala akong naaalala sa harap ng anak ko. Napakatalas niyang makahalata sa mga ganitong mga bagay. Isa pa, gusto kong mamuhay bilang isang normal na ama na nag-aalala para sa kanyang anak. Para sa akin, si Jinwoo ay ang pinakamamahal kong anak, hindi ang Shadow Monarch. At sumagot ang mensahero na, naunawaan ko. Pagkatapos, sinimulan na niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan at sinabi niya na, sa sandaling makalabas kayo sa kape na ito, mabubura na ng tuluyan sa inyong alaalang na walang panahon. Hindi na ninyo maalala ang anumang nangyari. Ngunit, nais kong hilingin na maging mapayapa ang araw na darating para sa inyo. Pagkatapos, lumipat ang eksena.
makikita ang isang grupo na masayang nagkakasiyahan. Kasama rito si Jinho. Ngunit habang nakaupo siya, halatang balisa siya at napasabi siya sa kanyang sarili na, kinakabahan ako. Wala tuloy akong ganang kumain. Ngayon lang ako dadalo sa freshman welcome party. Pero, anong nangyayari? Lumaki ako bilang pangalawang anak ng isang mayamang pamilya. Pero bakit parang pamilyar sa akin ang pork belly restaurant na ito? Pagkatapos, lumapit sa kanyang isa niyang kasamahan. O, relax lang Jinho. Huwag kang kabahan. Hindi ka naman namin kakainin. At sumagot si Jinho na, hindi po sir. Ngunit sinabi ng kanyang kasamahan na, ilang beses ko nang sinabi sa iyo, tigilan mo ng pagiging formal. Hindi na ito patulad ng dati. Maging komportable ka na lang kapag kasama mo ako. Pero, mag-ingat ka pa rin sa ibang upperclassmen. May isa kasi sa department natin, medyo nakakatakot. Hindi naman siya nang-intimidate ng mga junior. Pero ang presensya pa lang niya, nakaka-pressure na kahit nakatayo lang siya sa tabi mo. At napasabi si Jinho sa kanyang sarili, hindi naman siguro siya mas nakakatakot kaysa sa tatay ko, no? Pagkatapos ay sinabi ng kanyang kasamahan na, hoy, naalala mo ba yung track star na sumikat kamakailan lang? Si yun ba yung pangalan niya? At sumagot si Jinho na, ang tinutukoy mo ba si Cha Hae-in? At sumagot ang kasamahan niya na, oo tama, si Cha Hae-in. Narinig mo na rin ba tungkol sa kanya? Boyfriend niya ang upperclassman at sinasabi ko. At heto na nga siya. Pagkatapos, binati ng lahat si Jinho. Welcome po sir. At sinabi ng kasamahan niya na, oh sige, pupuntahan ko muna iba pa natin mga kasama. Pagkatapos, lumapit si Jinho sa mesa nila. At sa isip ni Jinho, siya palang upperclassman na sinasabi. Ang dami namang bakanting upuan, bakit dito pa siya umupo sa harap ko? Pagkatapos, inalok ni Jinho etong si Jinho ng inumin. Halika, inumin mo ito. At napaisip si Jinho na pinuno niya ng sodio ang isang baso ng tubig para sa una kong inumin. Nakakatakot talaga ang upperclassman na ito. Anong gagawin ko? Konti lang kaya kong inumin. Gayunpaman, ininom niya ang binigay ni Jinho. Ngunit matapos niya itong maubos, nagtaka siya. Soft drinks lang pala to. At dito, sinabi ni Jinho na mahina ka sa alak, kaya mas mabuti nang umiwas ka rito. Tayong dalawa na lang ang uminom ng soft drinks. At bakit ba masyado kang kinakabahan sa akin, ha, Jinho? Mag-relax ka lang at kausapin mo ako ng normal. Nagtaka si Jinho at sinabi pa ni Jinho naman na, ano, gusto mo bang umalis na lang ako rito? Nagulat si Jinho at sinabi nitong, hindi po, hindi yun ang ibig kong sabihin, sir. Pagkatapos, nagtaka si Jinho sa kanyang sarili. Ha? Bakit parang napaka-natural lang para sa akin na tawagin ko siyang sir? At saka, kailan ko ba sinabi sa upperclassman na ito ang pangalan ko? At dito, ngumiti si Jinho at sinabi niyang, cheers! Pagkatapos, lumipat ang eksena. Makikita si Jinho na may kausap sa kanyang cellphone. At sinabi ng nasa kabilang linya na, sir, bakit po hindi kayo pumunta sa study room? At sumagot si Jinho na, may asikasuhin lang ako ngayon. Oh, Jinho, may mahalaga akong lakad. Kaya kung maaari, ikaw na munang pumasok sa klase ko ngayong hapon. At nagulat si Jinho. Ano? Pero kilala ka ng lahat ng professor. Mapapansin nilang wala ka. Nasaan ka ba ngayon? At sumagot si Jinho na, pupunta ako sa University Hospital. At dito, napasabi si Jinho na, ano? Wala namang kinalaman sa medical field ang kurso natin, ha? Bakit ka pupunta sa hospital? Ngunit sinabi na lamang ni Jinho na, umaasa ako sa iyo, Jinho. At ibinaba na niya ang tawag. Pagkatapos, habang naglalakad si Jinho, may nakasalubong siyang isang babae. At napabulong ito sa kanyang sarili na, masaya ako na nakapasok ako sa isang university sa Seoul. Pero, masyado bang halata ang busan accent ko? Mahirap na nga masanay sa standard dialect. Dagdag pa rito, napakarami pang nursing terms na kailangan kong pag-aralan. At karamihan ay nasa English. Nang magkasalubong sila ni Jinho, bigla siyang nagsalita na, excuse me, hindi ba tayo nagkita na nun? At pagkatapos, lumingon si Jinho at ngumiti. At sumagot na, hindi. Nagulat ang babae.
At eto nga si Yuhi na minsan ninyang nakasama bilang hunter nung panahon nagsisimula pa lang siya. At napaisip ito na bakit ba biglang kinakausap ang isang estranghero? Habang mabilis siyang naglalakad palayo, napabulong siya. Baka isipin niya nakikipag-flirt ako. O baka naman akalain niyang gusto ko siyang isali sa kung anong kakaibang kulto. Pagkatapos, lumipat ang eksena. Makikita ang isang hospital. At dito, naroroon si Chairman Gogan Hee. At sinabi niya sa mga doktor na, maaari ba ninyo ang tulungan makaupo? Ngunit napansin ng doktor ang isang bote. At nagtanong ito na, Sir, ano po ito? At sumagot si Chairman Gogan Hee na, may isang binatang nag-iwan yan kanina. Kakaiba talagang nangyari. Nasa labas mismo ng pinto ang aking mga bodyguards. Pero kahit ganon, nakapasok siya rito nang walang kahit sino nakapansin. Iniwan niya ang boteng ito. At ang paliwanag niya, mas mahirap ang paniwalaan. Sinabi niya minsan daw kami magkasamang lumaban sa mga halimaw sa isang panahong hindi na umiirang. At ibinigay niya ang boteng ito bilang pasasalamat. At pagkatapos nun, naglaho siya na parang isang ilusyon. Para bang hindi siya kailanman narito. At sinabi rin niyang, kapag ininom ko ang laman ng boteng ito, tuluyan akong gagaling sa aking sakit. At pagkatapos, sinabi ng doktor na, Sir, hindi naman siguro ninyo paniniwalaan ang kwento ngayon, hindi ba? Ngunit sumagot si Chairman Gogan Hee na, napapagod na akong labanan ang sakit ko na ito, Dok. Mahalaga pa ba kung nagsasabi siya ng totoo o hindi? May isa lang akong tanong sa iyo, Dok. Kung hindi ko iinumin ito, gaano pa katagal ang tatagal ng buhay ko? At sa pagkakataong ito, natahimik na lamang ang doktor. At sinabi pa ni Chairman Gogan Hee na, kung may mangyari man sa akin pagkatapos kong inumin ito, ipasulat ninyo sa aking lapida. Narito si Chairman Gogan Hee, isang taong lumaban sa kanyang karamdaman hanggang sa huli. At hindi kailanman sumuko. At pagkatapos, binuksan niya ang bote at dahan-dahan niyang ininom ang laman nito. Pagkatapos ay sinabi niya, gusto ko munang magpahinga. At sumagot ang doktor na, opo sir, pakitawag niyo agad ako kung may maramdaman kayong kakaiba. Pagkatapos ay lumabas na ang doktor. Makikita si Chairman Gogan Hee, tahimik na nakatanaw sa sinag ng araw, sa mga ulap, habang nakangiti. Lumipas ang ilang sandali. Unti-unting nagbago ang kanyang katawan. Bumalik ang sigla ng kanyang balat. At nang siya'y magising, dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang dibdib. At napabulong siya sa kanyang sarili. Napakainit ang sikat ng araw. Mukhang hindi pa darating ang taglamig. At doon, tuluyan nang gumaling si Chairman Gogan Hee sa kanyang karamdaman. Matapos ang lahat ng sakripisyo at digmaan, unti-unti nang nababago ang buhay ng mga taong minsang nakasama ni Jinwoo. Ngunit ano pa kaya ang mga huling kwentong naghihintay sa Shadow Monarch at sa mga taong mahalaga sa kanya? Abangan natin yan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento na malinaw sa Tagalog.